Magandang gabi, Kuya Berto. Hindi ko alam kung tama bang ikwento ko pa ito, pero simula nung gabing yon, hindi na ako nakatulog. Ang gusto ko lang ay marinig ng iba para hindi na nila maranasan ang nangyari sa akin. Ako nga po pala si Lisa, nakatira sa Purok 7, isang maliit na baryo sa Visayas. Tahimik lang naman ang lugar namin. Puro palayan, mga bahay na gawa sa kahoy at iilan lang ang may kuryente. Pero sa dulo ng purok ay may isang bahay na ayaw lapitan ng kahit sino mang taga roon. Sabi ng mga matatanda, doon nakatira si Aling Sabel, isang matandang babae na laging nakaitim, may mahabang kuko at laging nakatitig sa mga batang naglalaro. Minsan daw nakikita siyang may sinusunog sa harap ng bahay tuwing hating gabi. Mga manok, buhok at kung ano-anong dahon. Sabi nila, mangkukulam daw siya. Hindi ko naman pinaniwalaan yun noon hanggang sa may nangyari. Isang gabi, mga 10:00 ng gabi, pauwi na ako galing sa tindahan. Tahimik ang buong baryo. Tanging ingay lang ng kuliglig at ihip ng hangin ang naririnig sa kalsada habang naglalakad ako. Napansin kong may amoy kakaiba sa hangin. Amoy sinusunog na buhok at may halong amoy ng bulok na karne. Napalingon ako sa dulo ng daan at doon ko siya nakita. Si Aling Sabel, nakaupo sa harap ng bahay niya, nakatitig lang sa akin. May hawak siyang manika, pero yung ulo ng manika may mga karayom na nakatusok, at sa bawat karayom na tinutusok niya, nararamdaman kong parang may humahapdi sa aking dibdib. Mabilis akong tumakbo pa uwi, pero pagdating ko sa bahay, nanghina ako, Kuya Berto. Nilagnat ako kinabukasan at simula noon, gabi-gabi na akong ginagambala. Tuwing hating gabi, nagigising ako sa malalim na boses na parang nagdarasal. Paglingon ko sa bintana, nakikita ko ang anino na nakatayo sa labas. Isang babae na mahaba ang buhok at may hawak na kandila. Isang gabi, narinig ko ang pinto kong bumubukas mag-isa. Nang silipin ko, wala namang tao, pero sa sahig may 3 hibla ng buhok at tuyong dahon ng bayabas na parang may dugo. Kinabukasan, pumunta ako kay Mang Cardo, ang albularyo sa kabilang baryo. Paglapit pa lang niya sa akin, sabi niya, "May nangkukulam sa iyo, iha. Kilala mo siya at hindi siya titigil hanggat hindi ka bumibigay." Binili na niya ako ng mga orasyon at binigyan ng langis. Sabi niya, wag na wag akong titingin sa mga mata ng mangkukulam kapag nagpakita ito sa akin. Lumipas ang 3 gabi, pero lalo akong nanghihina. Isang gabi, nagdasal ako ng rosaryo, pero sa kalagitnaan ng pagdarasal ko ay biglang pumutok ang ilaw. Kasabay nun, narinig ko ang mga pusa sa labas, nagsisigaw, nag-aaway. Pagtingin ko sa bintana,
nakita kong nakatayo si Aling Sabel. Nakangiti, may hawak na basang manika. Bigla siyang sumigaw. Tumigil ka sa kadadasal mo. Wala kang laban sa akin. Parang nanigas ang buong katawan ko, Kuya Berto. Hindi ako makagalaw. Hanggang sa maramdaman kong may mainit na hangin sa bato ko. At may bumulong. Akin ka na. Sumigaw ako ng ubod lakas, sabay dasal ng ama namin. Nang mapikit ako't muling mamulat, wala na siya, Kuya Berto. Pero sa pinto, may marka ng kamay. Puro uling at dugo. Akala ko tapos na. Pero isang linggo matapos yun, bumisita si Mang Cardo. Galit na galit siya, sabi niya. Lisa, huwag ka nang babalik sa bahay mo. Binalikan ka niya. Nang gabing yun, lumipat ako pansamantala sa bahay ng pinsan ko. Pero 12:00 ng gabi, habang nakahiga ako, narinig ko ulit ang pamilyar na boses. Hindi mo ako matatakasan. Pagmulat ko, may usok na lumalabas sa ilalim ng pinto. At sa loob ng usok na yun, unti-unting lumilitaw ang anyo ni Aling Sabel. Pero ngayon, hindi na siya mukhang tao, Kuya Berto. Nangingitim ang kanyang mga balat. Ang mga mata niya ay kulay puti at ang ngiti niya ay halos mapunit ang kanyang pisngi dahil abot ito hanggang tenga. Bago ako makasigaw, bigla siyang nawala. At ang naiwan lang ay manika sa sahig. Nakatusok ang karayom sa dibdib nito at nakasulat sa pader. Hanggang sa huling hininga mo, ako ang makikita mo. Ilang araw matapos yun, dinala ako sa ospital. Pagbalik ni Mang Cardo sa bahay ni Aling Sabel para sunugin daw sana ang mga gamit nito, nadiskubre niya ang isang maliit na altar. May mga larawang sinunog na at isa roon po ay ang larawan ko. Pero ang mas nakakakilabot, doon din niya nakita ang larawan niya. Ibig sabihin pala, pati si Mang Cardo binabantayan na rin ng mangkukulam. At hanggang ngayon, kahit napatay na raw si Aling Sabel, sabi ni Mang Cardo, sa tuwing dadaan ako sa dulo ng Purok 7, may mga bahay pa rin to na laging sarado. Pero minsan, nakikita mong may ilaw. At sa liwanag na yun, may babaeng nakaupo sa bintana, nagtatahi ng manika, gamit ang karayom na may sinulid na itim.